O eto na, umaalingaw-ngaw ang kwento na mawawala na raw po sa Himpapawid ang programang Will to Win sa isyong kinasasangkutan ni Sandro Mulak at ng dalawang... Sa dalawang tinutukoy. Siyempre po ang tinutukoy po namin, sina Dode Cruz at Jojo Nones. May suntok sa dibdib ko yung nalaman ko na pagkatapos ng Senate hearing, yung pangalawang hearing na dumalo si Jojo at saka si Dode, na ospital si Dode Cruz. Kumusta na po kayo ulit mga may namahal naming mga kachika? Heto na naman po kaming tatlo. Kung kami po ang gamot na hindi nyo nabibili sa mga butika, kayo naman po ang aming swero. Pampalakas ng aming loob at katawan. Tama, Romel Chika? Tama, kaya saya ang hatid namin sa inyong lahat. Nako, ano naman kaya ang sasabihin ng nasa kaliwa ko? I'm sure, kabisado ko yung dulo niyan. Wendell Alvarez, a.k.a. Barikutot. Siyempre, kahit saan man kayo, sulok ng mundo, basta may Pilipino, abot kayo ng mga showbiz balita, showbiz intriga, at siyempre may kasamang opinyon. Sabi ko sa iyo merong kasamang opinyon. At totoo naman po yan mga kachika. Para po sa inyo ang programang ito mula po sa amin tatlo. Mula sa puso. Dito lang po sa Showbiz Now! Eto na, umaalingaw-ngaw ang kwento na mawawala na raw po sa Himpapawid ang programang Will to Win ni Willie Revillame. Ano yung una mong reaction nung marinig mo yung kwento? Naku, mukhang napanood niya yung ating balita, ibinalitang hula. Diba? Sa atin nagsimula yun. Na doon at kumalat ng kumalat, pinikap na pinikap. Sinundan ng mga vloggers. Correct. Na meron pang nagsabi na yung 3 taon niyang kontrata magiging 6 months na lang. Kaya sabi bago mag-Disyembre, di ba? Ganon. Ikaw, ano naramdaman mo? Naku, nung una ko marinig yan, hindi ako naniniwala. Kasi parang may, ano tawag ito, may umaano sa tainga ko. Na, may bumubulong? May bumubulong na ibang show ang makakancel. Ay! Oo, kasi ang nakalagay doon kasi na-cancel. Tapos may sabi show TV. Di ba? Parang ganun ang ano nila eh. Ba't para namang hubal yan? Cancel show TV. Oo. Ibig sabihin isang show daw sa telebisyon ang makakancel. So ang hula mo, hindi yung kay Willie? Hindi yung kay Willie. Bakit? Ba't hindi mo inisip na yung kay Willie Revillame mawawala? Kaumpisa lang, pagkatapos, di ba, nung una, 1.5 hour lang yung oras niya. Tapos yung bandang huli, dinagdaga, naging 2 hours na yung ano niya. Kaya sabi ko, paano mawawala ito eh? Imbis na bawasan nga ng oras, dinagdagan pa. Ang ipinost nung sinabing mawawala na ang show ni Willie, mababang masyado ang rating. Kakaunti ang commercials. Pero nakikita naman natin talaga, marami naman siyang commercials. Marami pong patalastas. Yung rating, sabi nga niya wag na raw pansinin yung rating. Ang mahalaga, nakatutulong siya, nagbibigay siya ng kinabukasan at pag-asa sa ating mga kababayan, di ba? Tama. Pero alam niyo po mga kachika, kung totoo po, ipagpalagay na natin na totoo nga na mawawala na po ang programa ni Willie Revillame sa TV5, sa Media Quest. Gusto ko pong sabihin na isa ako sa mga unang-unang makakaalam. Di ba? Kasi nakakausap ko naman po ang kanyang mga immediate boss. Nakakausap ko si Ate Siena Olaso at saka syempre, di ba, si Tita Jane Basas. Maaaring makarating sa akin yan ng malinaw kasi 3 taon po yung kontrata. Bakit biglang 6 na buwan lang mawawala na? In fairness, wala pong katotohanan yon. Pero ang alam ko, siya ay sinabihan ng kanyang mga immediate boss na dapat tumutok lang siya sa kanyang pag-host. Katulad nung unang sinabi ni Ate Siena Olaso, di ba? Ang sabi sa kanya, don't mind na lang the other ng show will take care of that. All you have to do is to host. Yun ang sabi. Kami na bahala dyan. Ganon. Kaso, alam ko po kung bakit napabalita na mawawala ang show ni Willie. Ano na lang to siguro yung inis sa kanya nitong mga naglabas ng balita. Dahil umuusbong na naman yung dati niyang ugali na nagagalit sa ere. Yung pagka-temperamental niya.
Pero ngayon, unti-unti in fairness makikita mong nagtitimpi si Kuya Will. Kasi nga, nasabihan na siya ng mga boss, di ba? Hindi po pwede yun. Yung dating ugali, tinatapon yan kung hindi makakaganda sa kanyang programa. Tama. At hindi po pwede yung, ito na ako talaga Hindi pwede yun. Iisa ka. Dapat ikaw ang makibagay sa dami ng mga kasama mo. Di ba? Kaya ang emotion niya kasi hindi yung mapigil. Palaging nandun. Di ba ang pinakamahirap nating kalaban sarili natin? Tama. Kapag nagpatalo tayo sa ating sarili, walang mangyayari sa atin. At dapat iisipin ni Willie na kung meron siyang pinangangalagaan na programa, may kahihiyan ang mga tao na ipinapahiya niya sa ere. Yun. Di ba? Yun talaga ang isaalang-alang niya lagi. Pag sumasalang na siya sa telebisyon. In fairness, marami nakakapansin, pati mga kaibigan, Romel, panoorin yung Will to Win. Timping-timpi si Kuya Will. Yan. Kasi nga, tagal-tagal nyo na dito, hindi nyo pa alam yung chu, bla bla bla. Tak. Diba? Alam mo ang pinakamagandang magagawa. Total, sinabi na natin, hindi naman totoo. Kantahan mo na lang si Kuya Will. Di kakantahan ko na lang siya ng This is my life, today and tomorrow is my... Isa kape. Humal-humal ka na naman This is my life. Sure, di ba siyan? Si Inang Willie. Si Inang, si Inang Willie Jones, kapangalan pa naman niya. Okay, Asan na kaya ngayon? Ikaw ang umpisa. Funny how a lonely day can make a person say, what's good is my life. Wow. Funny how breaking my heart can make me start to say, what good is my life. Funny how you often seem to think I'll find another dream in my life. This is my life. Today, tomorrow, welcome and love. Today, tomorrow, love will come and find me. But that's the way that I was born to be. This is me. This is me. Yun yung sinasabi ni Willie na, ito ako This is me. This is me. This is my life. Kailangan lang, baguhin ang pinaiiral na ugali dati na pinansin sa kanya para na maulit pa yung mga alingas-ngas. Correct. May iwasan na rin namang bash kay Kuya Will. Pero may napupuna ba kayo ngayon? Ano yun? Na parang yung, ako sa dami kong nababasa, mga dyaryo, tabloid, at saka sa mga vlogs. Parang hindi na naglalabas ngayon ng mga rating. Hindi katulad nung una na ito ang rating ng ganito. Hindi, meron pa rin. Nakakapanood ako Yung mga kahit you eat bulaga at saka Showtime. Meron din yan. Meron Family Feud at saka yung kay Willie. Lalo yung kay Coco Martin. Yung winasak niya ang sarili niyang marka. Record. Diba? In fairness. Coco Martin, pinadapa si Alden, si Chuchu, si Chuchu at si Chuchu, ganon. Batang Quiapo, diba? At pulang araw. Pulang araw ang sinubsob, diba? Ay nako, basta ang mahalaga po, may choice na po ngayon ang manunood. Kung saan tayo masaya, tayo po ang nagbabayad ng ating kuryente. Mahalaga po ang ating oras, huwag natin sayangin sa ayaw natin. Yun lang. Diba? Okay, siyempre po mga kachika, alam po namin na hindi pa rin kayo humihiwalay sa isyong kinasasangkutan ni Sandro Mulak at sina Dode Cruz at Jojo Nones. Ako, may suntok sa dibdib ko yung nalaman ko na pagkatapos ng Senate hearing, yung pangalawang hearing na dumalo si Jojo at saka si Dode, na-hospital si Dode Cruz. Kasi tumaas ang BP niya, tsaka alam mo yung kailangan natin talagang inaalagaan ang ating mental health. Hindi po ganun kasimple ang humarap ka sa Senado at tanungin ka ng maraming senador at ng mga taga-NBI at kung ano-ano pa tungkol sa kasong ito. Hindi ganun kasimple yun. Nakita mo yung, di ba binanggit ko na, yung eye bags ni Dode. Na alam talagang gumagapang. Alam mo na, hindi nakakatulog. Balisa. Hindi masyadong nakakakain. Inaalala niya yung kaso. At natural lamang po yun. Sabi ko nga, hindi po ito simpleng kaso. Di ba? Correct. Ang harassment po na bintang ay hindi madaling tanggapin. At ayon sa kanilang kampo, ayon sa source ko to pinarating sa akin, parang meron silang binanggit na nag-gang up sila
sa Senado. Parang pinagkaisahan. Si Senador Jingoy Estrada, Senador Bong Revilla Jr., at saka si Senador Robin Padilla bilang siya ang head ng committee. Kasi yung sinabi ni Senador Bong na nakita ko yung bata. And if you were to ask me, in my eyes, sa mata ko, totoo ang kanyang sinasabi. Alam mo kasi yung mga ganyan na katwiran, pag pinag-ipon-ipon, makaka-apekto yan sa piskalya. Oo nga, Nay. Alam mo, parang double jeopardy kasi ito nangyayari. Diba? Tsaka hindi pa man po ay nahuhusgahan na. Trial by publicity. Correct. Bakit hindi na lang hintayin, sabi nila, na ihain talaga ni Sandro Mulak yung formal niyang complaint sa piskalya. At pag nakita yung merito, sasampa. Kapag wala ng katotohanan at kulang sa ebidensya, madidismiss. Ganon. Pero hindi kasi naunahan kasi ipinost ang mga mukha nila, ang mga pangalan nila. Kaya syempre, ang mga tao, hindi na natin mapipigilan ang mga ano. Ay, pero alam mo, in fairness, kay Nino Mulak at saka kay Sandro, sila pa ang nakiusap nung makipagkita sila sa GMA7 na kung maaari, wag mo nang banggitin ang pangalan, pati ang mga detalye. In fairness, di ba? Kaya lang, may mga nakalusot, di ba? Ayan, tapos may mga nag-aano pa na, ginagamit-gamit niyo pa ang pangalan ng Diyos. Alam niyo naman kung ano ang nangyari, parang ganon. Diba? Ito yung, siguro yung kanilang mga pamilya ngayon, talagang aligagang-aligaga, hindi malaman kung ano ang gagawin. Napakasakit makakita ng miyembro ng pamilya na dumadaan sa ganyang paghamon. Siyempre, diba? affected yung pamilya. Apektado silang lahat. Apektado silang lahat yan. At saka alam mo, pagka ikaw humarap ka sa mga ganyan, mga senatary, yung kaba mo hindi nawawala. Simula pag-alis mo sa bahay, pagsakay ng sakit, pagdating mo dun sa lugar na kung siya ang kaimbestigan, ang kaba mo nandun pa rin. Tsaka ayaw mong magsalita dahil baka mamaya ma-incriminate ka on the ground. Diba? Baka magkamali ka at baka magamit pa laban sa iyo. At diba? saka ang nakakatakot pa rin, buong Pilipinas. Buong mundo. Buong mundo. Mga nasa YouTube na rin yun, dire-diretso. Diba? Pati mga kababayan natin sa iba't ibang dako ng buong mundo, nakatutok. Alam yung issue. Kaya napakatindi po talaga. Tayo man ang lumugar, kina Jojo Nones at Dode Cruz, kami po ay nakakaramdam ng kung anong kanilang pinagdadaanan ngayon. Ang kanilang hiling lang, habang hindi pa naman sila nahuhusgahan ng piskalya, ng husgado, sana yung ating mga salita na hindi maganda laban sa kanila, wag naman. Kasi tawagin sila matakaw sa laman. Diba? Grabe yun. Kaya nga lalo silang nasasaktan na, alam mo yun, yung parang, di ba sa katulad na sinabi ko nila, wala pa man din. Di ba man din napatunayan na nagkasala na kami agad sa mata ninyong lahat. Makasalanan na kami agad sa inyong pananaw. Correct. Parang ganon. Kaya hintayin po natin. Kami pare-pareho po silang kasama namin sa industriya. Kaya dapat talaga ay, sabi nga ng GMA7, ito ay kanilang huhusgahan nang wala silang kinakampihan, walang kinikilingan. At walang pinoprotektahan. Oo, tama. Kakantahan mo ba si Dode at saka si Jojo? Si Sandro o si Nino? Oo, namumblema sila. Pag kinantahan mo, baka lalo pero na problema. bigyan mo ng lakas ng loob. Kasi problemado sila ngayon. Hindi nila alam kung paano nila haharapin ito. Pero alam mo, naala ko lang yung mga pelikula ba ni Charles Bronson ba yun? Yung pangahuling salita niya. Death Wish? Yung 1 unto hanggang 4. Mahuling salita niya sinasabi doon na nga, di ba? Parang huwag ka magsalita dahil against you. Yung parang gano'n yung ang salita mo magiging yun nga yan, yung incrimination on the ground. Wag na wag ka nang magsasalita dahil baka mamaya magamit pa laban sa iyo. At yun naman ang dahilan kung bakit naman hindi rin sila nagsasalita na kung maaari sila lamang magkausap ng mga senador. Tama. Diba? Yun eh. Lalo pa yan, nararamdaman nila na parang napagkaisahan sila. Yung gang up na sinasabi, parang pinagkaisahan. Ay, ganun? Hindi naman siguro pinagkaisahan. Nagkataon lang na yung tema ng pagtatanong ay parang tumuturo agad sa kanila. Diba? Napakahirap. Ay, nako. Kung saan kaya makakarating ang kasong ito? Malayo ang lalakarin nito, tatakbuhin nito. Hindi natin alam kung kailan ito magwawakas at saan magwawakas. Okay, ang hirap magtanong ng sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan?
At ito na nga ang ating blind item for today's video. Ang bibida nito ay isang babae. Female personality. Yes, female personality. Nagsimula. Sikat na sikat. Maganda. Ito. Maganda. Magaling umarte. Correct. At gustong-gusto nito ng lahat ng mga kasamahan niya. Okay. Pero nung nagsisimula, balik tanong mo tayo, nagsisimula ito. Kasi nung kabataan ito, kadalagahan ito, naku, sakit ng ulo. Throwback tayo. Sakit ng ulo ito ng mga kanyang magulang. At sa kanyang istasyon na pinagtatrabahuan. Kasi nung mga bata-bata pa ito, nung baguhan pa ito sa istasyon, talaga namang binibreak niya lahat ng rules na bawal gawin ng isang talent. Pero siya, dead matu. Ay, matigas ang ulo. Matigas ang ulo. Lahat ng ipinagbabawal. Bawal manigarilyo. Bawal uminom. Makikita mo sa kanya. At saka natatandaan ko bulong mo nga sa akin kung sino to. Sabi niya sa akin, Chusera ka na. Ano to isa ito sa mga original na tinawag na simang. Lagi na kasi mangot. Correct. At saka yung mga pinagdaanan niya pa sa relasyon niya, parang hindi naging matagumpay lahat. Kaya bumabalik siguro nga, may itong attitude ito. Pero, tumakbo ang panahon, umikot na at tumanda na rin siya, nagkaedad na rin, in fairness. Galing pa rin sa pag-arte, nagkapamilya, nagkaanak. Guess what? Talagang tutok siya sa mga bagay na kung anong meron siya ngayon. Biglang napakaganda. 180 ba yun? Degrees. 180 degrees. Biglang kapuri-puri na siya. Correct. So, may kasabihan na gano'n, di ba, na yung mga dating dalaga yan. Ano yan? Pero ngayon. Hindi pa kasi niya nararanasan maging ina. Ayun. Diba? Ngayon na nanay na siya, nakita niya na lahat pala ng pangaral ng mami niya para sa kabutihan niya. Yes. Na lahat pala ay gagawin ng magulang para sa ikabubuti ng anak. Kaya naman nakita mo, mga papuri ang nakukuha pag nag-post siya. Wow! Sa totoo lang. In fairness, diba? Sa totoo lang. Naninibago kang tutok. Sa asawa, sa anak. Pagluluto, paglilinis, lahat. Grabe. Ano siya? Ideal mom. Wow! Ideal wife. Pero dati, nako. hindi siya ideal number talaga. One is siguro, dumadaan talaga sa estadong gano'n ang mga kabataan. Di ba? Gano'n naman yun. Ang mahalaga, yung kung ano siya ngayon. Correct. Magbigay ka ng clue. Nako, ang pangalan nito, bagay na bagay sa attitude niya ngayon. Ano? Anghel. Angel. Oo. May halo. Naku, pwede. At lagyan mo pa ng pakpak. Magbigay ka nga ng clue kung sino siya. Naku. Parang basta yung kanyang pangalan, una-una siya. Akala ko sasabihin niya, dati mapanganib. Yung ugali ngayon niya. Hindi na. Hindi. Hindi na. Angel siya ngayon. Sobra. At yun naman ang mahalaga. Correct. Diba? At tayo natutuwa kasi may mga tao talaga na sa simula ay hindi maganda ang kanilang mahakbang. Pero pagdating ng panahon, kung ano yung kinaayawan sa kanila noon, yun ang ikinagugusto sa kanila. Natuto Nakakatuwa, sa buhay. Diba? Yun lang ba ang clue na pwede mong ibigay? Pwedeng, kamakailan lang, nag-undergo to sa diba? Mabuti na lang. Maayos na siya. Yes. Wow. Nagpapalakas na siya. Nagpapalakas na siya. At saka sana makabalik na rin siya. Oo. Kasi mahusay ito. Nakakamiss ang pag-arte niya. Magaling tong batang ito Yun. Ay nako, mga ka-SNNer, siguro naman po bigay na kung sino siya. Baka naman maupo pa kayo sa row 4 nakatabi ang mabahong basurahan at walang electric fan. Siguro naman hindi na, di ba? Hindi na. Okay. Ano ang dapat gawin? Ito po ang dapat yung gawin. Ako, mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share, at pakisama na rin po ang aking Romel Chica Vlogs. Maraming salamat Congratulations. Po. And siyempre, wala kayong dapat gawin kundi hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At ang lagi kong sinasabi na please, don't skip. At subaybayan nyo naman yung aming Showbiz Now na official. Ito yung aming TikTok. May isang tanong ako. Matagal ko na dapat itanong sa ito. Ngayon lang matutuloy. Gumanong ka. Magic hair mo ba ito? Itong puti na ito? Hindi mo talaga siya inaalis? Parang hindi na,
Kasi pag ginaano ko, tumutubo rin ulit. Oo. Wag, baka ito ang swerte mo. Naku, sana ngayon na. Ayan po mga kachika, talaga rin naman. Kahit paano, napasaya namin kayo. Huwag po tayo magpapatalo sa stress. Diyan po nagsisimula ang lahat ng sakit. Kaya naman, Romel, maraming salamat at Wendell. Yes. Hanggang sa susunod po na sultada ng inyong programa, ating programa. At ito po ang Showbiz Now! Maraming salamat po. This is my life, today and tomorrow.